Magandang hapon 'no, sa mga kapatid natin sa lungsod ng Lala. As of now, 2 o'clock nanggaling ako sa meeting sa Baroy kasi this is a joint initiative, both LGU Baroy and LGU Lala. At nagpapasalamat din ako sa provincial government ng Lanao del Norte, by our governor. Talagang nagpadala agad sila ng bako. Okay, this is the status. Nag-declare na sila ng 100% damage. Sadly. 37 operators ang apektado. 73 pens total. 73 pins. 73. Talagang declare sila ng 100%. And up to now, nag-emergency harvest na sila. So wala talagang may iwan doon. When you are asking me about sa BFAR, kung ano masasabi nila, oil spill. Pero as of now, ang pinaka-clear na nakita natin ngayon is algal bloom. Okay. So, same case na nangyari sa Tagitik last year. So, ngayon, ang Baroy ang heavily affected. Ngayon, mga constituent na ako sa Lala. As of now po, it is almost 5 o'clock in the afternoon, dated May 12 of 2026. Wala pa tayong clear report of fish kill. Pero may lumulutang na mga isda, hindi galing sa atin 'yan, no? Galing 'yan parts ng Baroy. Pero hindi lahat ng ibang isda diyan galing sa yung mga fish kill galing Baroy. Yung iba diyan galing ng Tanggub, Okay. Manoro. Gaano Manolo? kalawak yung apektado ng Ha? Manoro? Manoro. Barangay ng Maloro. So, hindi natin sinasabi lahat galing sa Baroy, no? That would be deemed to be wrong to say. Pero yung nakikita talaga natin, most talagang isda is lumulutaw diyan talaga sa area na yan. In between ng waters ng Misamis and sa Baroy area, municipal waters na rather. Okay. Precaution. Okay, mga kapatid, kanina pinamonitor ko na po sa bantay dagat natin headed by former councilor Boy Berangel. So nagpapasalamat ako sa kanya. Sa mga barangay na affected natin, Barangay Rauan by Kapitan Jmar, nagmo-monitor tayo diyan. Kay Kapitan Torno, kay former barangay captain Alex Malinaw. Tinawagan ko na sila at si Kapitan LC Lagang. So tomorrow, mga 5 o'clock, dated May 13, mag-clean up drive kami sa mga natitira. Kasi ang nakakatakot dito, mga kapatid, according to BFAR, we are given 3 days. 3 days. So, 3 days para linisin yung mga patay na isda. Kasi, pag hindi natin yung kinuha, the thing is, yung BFAR natin, labing na headed by Sir Akot, nagsabi na sila na healthy ang water quality natin. They have conducted a water sample yesterday. Nagpapasalamat din ako kay Ma'am Liberty Lagam kasi healthy yung water natin. So kaya hindi tayo affected. Hanggang ngayon, nagpapasalamat tayo sa Diyos, hindi tayo affected, walang fish kill. So wag po kayo nagpapaniwala diyan sa mga balita na nagpapatayan na yung mga isda diyan, no? So, nagpapasalamat tayo sa Diyos dito sa Lala, hindi pa tayo affected. Pero hindi natin papabuti na maapektuhan tayo kasi yung mga namatay na isda doon, pag hindi natin kinuha yun, pinabayaan lang natin, magiging contaminated yung water. So, tomorrow po, nagpapasalamat ako sa mga barangay captain, lahat ng mga fish pen operators na tutulong bukas kasi lilinisin natin yung mga residue doon. Okay. So, hindi pa rin, kasi yun po yung mga hakbang talaga natin na gagawin natin para ma-minimize yung water contamination because yung damage sila napakalaki and it's first time na nangyari to labing dito sa area ng Baroy tsaka Baroy, specifically sa Baroy. So na lang po, magtulungan na lang po tayo mga kapatid sa lahat ng mga fish pen operators na mga lumulupyo sa lahat ng mga barangay dyan sa Baybay. Magtulungan po tayo ngayon. Kung pwede po bukas makita po tayo dyan. At nagpapasalamat po ako sa provincial government ng Lanao del Norte, kay Governor Khalid, at sa kay Mayor Dahab Olafson sa both and Mayor Tata, Angel Yap and Vice Mayor Lemuel Bobongyat na magtutulungan kami
So I was sent there. So hindi lang po tayo magtulungan po tayo mga kapatid. No? So thank you.